Naranasan niyo na ba mag-alaga ng may sakit? Yung tipong kahit madaling araw at gusto mo pang matulog ay kailangan mong bumangon. Hi guys, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bale, ito nga yung araw-araw ko na na-experience at hanggang ngayon nga ay sobrang bigat ng katawan ko. Hindi ako nagrereklamo mga guys. Gusto ko lang i-share sa inyo itong nararamdaman ko. Kagaya nga ng naunang binanggit ko sa inyo, itong social media at pagbablog na nga lang yung magsisilbing diary ng buhay ko. Kasi halos lahat kinukwento ko dito kung ano talaga yung nangyayari sa araw-araw. Pinagdarasal ko nga na sana magising ako isang araw na parang ang lakas-lakas ko na parang walang iniindang mabigat sa katawan ko. Ang routine kasi sa umaga kada 6:00 ay ginigising na ako ni mama. Kaya kanina nung paggising ko, pagbukas ko ng pintuan ay wala ang tsinelas ko. Yun nga ang sabi ni mama dahil nagwala na naman daw ang tita ko. Madaling araw mga bandang 1:00 nang makatulog ako konti. Nitong mga nakarang araw nga ay hindi talaga naging maayos yung pagtulog ko. Merong 1 oras lang, 2 oras, 3 oras. Pero kahit papano ay pinipilit ko pa rin gawin lahat ng mga kaya kong gawin at matapos dito sa gawaing bahay. Na kapag kailangan ni mama na magkakamot sa kanyang braso na makati ay syempre ginagawa ko pa din. At ito sinisingit ko pa rin ang pag-a-affiliate ko para kahit papano ay makabenta pa rin. Habang ginagawa naman yung mga gawaing bahay, pag-aasikaso kay mama, pagpapaligo, paglilinis ng bahay, pag-aasikaso din sa tita ko, dahil kahit na nakakapaglaba na siya ng sarili niya, nakakapaligo na, ay hindi pa rin maayos yung ginagawa niya. At syempre, kailangan ko pa rin siyang asikasuhin. Ang tanging hiling ko lang talaga kay Lord ngayon ay bigyan niya ako ng maayos na kaisipan at malakas na pangangatawan. Dahil pangatlong araw na nga ngayon na parang ang bigat-bigat talaga ng katawan ko, yung tipong hindi ako makakilos ng maayos, laging may sumasakit sa may bandang likuran, sa may gilid ng braso, at naranasan ko na din na nitong nakaraan lang ay nangatog yung tuhod ko. Kaya sa lahat ng mga katulad ko na may inaalaga ang may sakit na mga mahal sa buhay, huwag po tayong sumuko, huwag tayong magalit sa kanila sapagkat hindi rin naman nila kagustuhan yung mga nangyari sa kanila. Gawin lang talaga natin yung mga dapat gawin para maasikaso at maalagaan sila para sa bandang huli ay wala tayong pagsisihan na hindi natin ginawa. Dahil alam naman natin sa mga sarili natin kung ano yung mga sakripisyo na ginagawa natin. At mas lalong alam ni Lord lahat ng paghihirap natin para sa pamilya natin at mga mahal natin. Iniisip ko na lang talaga yung mga pangarap ko sa buhay para unti-unti ay mamotivate yung sarili ko at bumangon at magawa pa yung mga dapat kong gawin para sa pag-aalaga at pag-aasikaso. O paano, hanggang dito na lang.